Maligayang pagbabalik mga kasolid. Casimiro tuluyan ng nilaglag ng mga Hapon na Treasure Boxing Promotion, naghahanap ng mga bagong Pinoy prospect. Pacquiao tinakatiis, tinawagan ang promoter. Bata ng MP Promotion na sumoblay. Iyan ang ating pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, bata ng MP Promotion at alaga nga nitong si Mr. Sian trending sa kasalukuyan dahil ngayon sa pagsablay sa pag-anunsyo dito sa Thai Boxer. Siya nga ang ring announcer sa bakbakang Raymart Gabalio kontra nga dito kay Pai Parob, na kung saan dismayado nga itong Thai Boxer maging ang mga boxing fans sa maling pag-anunsyo ng pagpapakilala dito sa Thai Boxer na si Pai Parob. Pakinggan natin mga kasolid kung paano sumablay ang bata ng MP Promotion na ikinagulat nga at ikinadismaya ng mga manonood maging ng mga boxers na nasa event ng bakbakan. Maaaring nagkamali nga lamang pero pakinggan pa rin natin mga kasolid. 2 pounds. He has an excellent veteran professional record consisting of 26 victories, only one defeat with 21 or 27 of his victories coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, he is the WBA interim bantamweight champion representing Thailand. Ladies and gentlemen, make some noise for Thai Parob! Nadismaya nga ang mga boxing fans at ang Thai Boxer sa palpak na pagpapakilala ng ring announcer. At sa naging bakbaka naman mga kasolid, tagumpay ang ating pangbatong si Raymart Gabalio sa loob nga lamang ng 32 seconds. Knockout na agad itong si Pai Parob. Congratulations dito sa ating pangbatong si Raymart Gabalio. Kagad naman nagbigay ng pahayag at nangako ang MP President na si Mr. Sian Gibbons na ang sunod na laban ng ating pangbatong si Raymart Gabalio ay isang world title fight para sa WBO Bantamweight Championship. Ito nga ay kontra dito kay Jason Moloney, ang kasalukuyang WBO Bantamweight Champion at posible nga maging undercard dito sa bakbakan sa pagitan nito nga si Basil Lomachenko at George Camboso sa bansang Australia. Pakinggan natin mga kasolid ang naging pahayag ni Mr. Sian Gibbons ng MP President. Isang napakagandang plano nga ito para sa ating kababayan si Raymart the Assassin Gabalio. This was a nice build, but next stop must be two-time world champion and WBO world champion. Samantala 8th Division World Champion pambansang kamao Manny Pacquiao, tinawagan nga ang promoter na si Mr. Eddie Hearn ng Matchroom Boxing. Iyan nga ay patungkol sa posibleng laban nitong si Manny Pacquiao kontra sa alaga nitong si Eddie Hearn na si Conor Benn. Heto nga mga kasolid na naging pahayag ni Mr. Eddie Hearn. He's contacted us for the fight. That's surprising news that Manny Pacquiao is kept to face Conor Benn upon return from retirement. Pabor ba kayo mga kasolid kung sakaling maganap nga ang bakbakan sa pagitan ni Pacquiao at itong si Conor Benn? At ang tanong, kakayanin pa ba kaya ni Pacquiao ang kasalukuyang nasa prime na si Conor Benn? Sa kabilang balita naman mga kasolid, sa latest interview nga ng Treasure Boxing Promotion Mr. Ito Masayuki ay dito nga nabanggit ang plano nitong Treasure Boxing Promotion at kung ano ang susunod na step para dito kay Cuadro Alas Janrel Casimiro. Pakinggan natin mga kasolid ang mismong naging pahayag nitong si Ito Masayuki na itinranslate naman ni Mr. Ales na. Lalabas na tinanong namin TJ Duheni, si Tapales, siguro yun yung maanunsan namin sa ngayon. Pero ang sabi kasi ni Mr. Honda, yung ni Inoue, na yung last fight kasi ni Casimero, hindi masyadong nabilib yung mga Kaya parang kung yun yung Casimero na lalabas sa next fight against Inoue, hindi niya talaga pangit daw. Kaya ngayon, mauuna muna si Nery at si Casimero, si Inoue. Next dun, baka kami yung makakuha ng spot kung si Casimero maganda pa ipapakita niya. Pero marami pa naman Japanese, pero yung Japanese, pwede yung dalawa kanina yung sinabi ko. Parang test para kay Casimero. Ito ngayon. There you have it, ladies and gentlemen.
Dagdag pa ng Treasure Boxing Promotion ay sa kasalukuyan ay naghahanap pa sila ng mga bagong Pinoy prospect. Pero syempre hindi nila pababayaan ang nag-iisang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Janel Casimiro at ipupus pa rin nila na matuloy ang laban nitong si Casimiro kontra nga sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Yan na yun nga, maghahanap siya ng mga batang boxers, yung mga future champions na kung sinong maano, yung hahanapin niya, hindi lang si Casimero. Yan yung gano'n. Para naman sa ating huling balita mga kasolid, pangbato nating si Cuadro Alas Janel Casimiro, minaliit na nga ng mga Japanese. Kung sakali nga daw matuloy ang bakbakan sa pagitan ni Tapales at Casimiro, nagbigay ng pahayag itong The Monster Naoya Inoue. Ayon nga dito sa Japanese Monster ay easy fight lang daw si Casimiro para kay Marlon The Nightmare Tapales. Naniniwala itong Japanese Monster na hindi mananalo si Casimiro pag natuloy ang laban na dito nga kay The Nightmare Marlon Tapales. Pagdating naman dito sa kay Yoshinori Oguni, ang dating nakalaban ng ating pangbatong si Cuadro Alas Janel Casimiro na kung saan tabla nga ang naging resulta. Pumabor din itong si Yoshinori Oguni kay Marlon The Nightmare Tapales at sinabi nga hanggang round 1 lang daw ang itatagal ni Casimiro pag natuloy ang bakbakang Tapales Casimiro sa bansang Japan. Nagbigay na rin ng pahayag ang coach nitong si Marlon The Nightmare Tapales at sinabi nga tuloy na ang laban nitong si The Nightmare sa buwan ng Mayo. At sinisigurado niyang hindi daw matatalo itong si Marlon The Nightmare Tapales. Bagamat hindi sinabi kung sino ang makakalaban ni Tapales ay matunog at usap-usapan namang itong si Cuadro Alas Janel Casimiro ang makakalaban itong si Marlon The Nightmare Tapales sa buwan ng Mayo. Kung sa bagay, isa rin namang napakagandang bakbakan kung sakaling matutuloy ang bakbakan Casimiro at Tapales at nagbigay na rin ng pahayag itong si Cuadro Alas It's My Boy. Napos nga nitong si Cuadro Alas It's My Boy ang bakbakan Casimiro at Marlon Tapales. At eto nga mga kasolid ang caption. Saan kayo tatalpak? Sa color red or color yellow? Ano sa palagay niyo mga kasolid? Matutuloy kaya ang bakbakan Casimiro at Tapales? Shoutout muna tayo sa ating mga kasolid. Shoutout nga pala kay Ronnie Abadan. Shoutout din kay kasolid Rosemary Kaina. At shoutout sa ating kasolid na si Jomo Vlogs. Suportahan din natin mga kasolid ang nalalapit na laban nitong si Jonas One Pan Sultan at ng ating kababayang si Jerwin Pretty Boy Ancahas at ang laban din nitong si Jerusalem at Andales. Shoutout din dito kay Mr. Pau Salud ng Pauka Sport na nagsasabi nga the number 1 ni the original Casimiro Cuadro Alas Vlogger. Totoo ba yan mga kasolid? At syempre congratulations ulit dito sa ating pangbatong si Remart the Assassin Gabalio. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Bra.